mga ka-televiewers. Aking pong natapos na yung ginawa kong page. Ngayon naman po, ito nire-ready ko po yung holder po ng top baggage. Yan, bali magbibint po ako ng top baggage. Ang putik, maganda po paano yun, medyo walang ulan. Kasi yung labas na yan walang bubong, nilagyan ko lang ng clear na plastic. Kaya pag umulan yung tapat lang yun ang hindi na ulanan. Huwag lang hahangin at okay lang na makagawa ako. Kaya pag umulan hindi ako makakapag-bend kasi yung tapat nung bendan ay walang bubong. Ayan, nakikita po ninyo, nagbibend na po ako. Yung binibend ko pong iyan, bali yan po yung baggage. Yan, papatong ko na lang po dun sa pinakang holder na. Binibend ko na yung sa kapartner naman. Mga ka-televiewers, pag gumagawa po ako na hindi ko po buong ginagawa yan, bali dalawa po para mabalance ko siya. Sing haba yung tubo, din sinusukat ko yung baloktot para i-weld ko lang magsalubong para perfect po ang sukat niya, hindi masasayang yung tubo. Yan, parehas na. I-adjust ko na konti para kasi pag minsan napapasobra ng baloktot kaya hindi nagtatama yung mga dulo niya. Yan. Ngayon po, nabuo ko na po. Yan, i-weld ko na po. Ngayon, ang ilalagay ko na po naman ay yung pinakang harang sa gilid. Yan, para pag inilagay na mga gumugulong sa taas, hindi siya mahulog. Halimbawa, niyog, hindi basta-basta mahuhulog kahit gumulong. Kaya buko, yan. Yan, may pasipat-sipat pa ako para balance. Para hindi naman pangit sa mga titingin. Medyo yung design na yan ay yung mga ginagamit ko pong design nung pag gumagawa kami ng tricycle. Yung style ng baggage niyan. Kaya nakakapanibago kasi medyo malaki yung baggage na yan. Yan po yung ginagamit ko lang na welding machine. Maliit lang po. Galing lang po sa Lazada. Karamihan po ng mga tools na ginagamit ko mga nabili ko lang po sa Lazada. Spot ko din para ang balance, mamaya ko na ipupulweld dyan. Lalagyan ko lang ng mga tukot sa kilid, sabay-sabay ko na ipupulweld. At pagka-pulweld nyan, lalatagan ko rin yun ng steel matting. Yan, medyo pinapulweld ko na po dyan para okay na, hindi ko na babalikan. Babalikan ko na lang, hindi mga gilid-gilid na lang. Shoutout nga pala mga dun sa mga hindi nga pala nakakapag-subscribe po sa aking munting channel. Pakisubscribe na lang po para kayo ay updated sa aking mga iba pang mga video na gagawin. Tanungit po sa mga artwork. Yan. Yan. Okay na po. Bali, mag-i-impis na po ako ng gamit dyan. Okay na po mga televiewers. Tapos na po, mag-i-impis na po ako ng gamit. At ang kasunod na po niya na ipipaint ko na po. Bali, ang gagamitin ko mong pintura dyan ay epoxy enamel. Kasi primer finish na po siya, glossy na. Bali, ang kulay na gagamitin ko ay dark green. Kaya bibili ako ng green na pintura na epoxy enamel at palalahawan ko lang ng kunting itim para medyo mag-dark. Kasi yung mini truck na pagkakabitan nito ay dark green ang kulay. Kaya para medyo malapit na yung kulay na lalagay ko dyan. Para match na match din sa kulay nung Suzuki. Yan nga pala yung paglalagyan kong yan ay katulad po niyang yan, yung pinagpaputungan po ng makina na ginagawa ng aking manugang. Yan, shout out din po kung gusto po yung mekaniko. Yan, yung manugang ko po. Punta po ko rin sa Barangay Kapalong, Ariel Auto Clinic. Yan, master na po niya ang pag-overhaul ng mga makina. Dahil ang pinanggalingan po niya ay mga magagaling na mekaniko sa PAMI. Mga tiyuhin niya.
Kahit mga heavy equipments po, yan, kilala yung mga tiyuhin yan na gumagawa ng mga heavy equipments, mga backhoe, bulldozer, yan, payloader, magagaling po sila. Lalo sa mga hydraulic. Kaya kung gusto po ninyong pagawa ng mga heavy equipments, punta na po kayo sa Kapalong, din i-assess po niya kayo sa kanyang mga tiyuhin. Gusto ko na po yung aking mga tools. Bali ang lagayan ko lang po ng mga tools ay timbalang po para isang dampot. Yung isa kong timbang, yung isang balde pong lagayan doon po nilalagay yung mga welding machine. Nga po pala, kung gusto po ninyo mga fishing adventure, pwede po ninyo panoodin si Don TV. Yan. Shout out Don TV. Yan, pwede po kung mag-subscribe sa kanya at makikita po niyo yung mga paano hulihin yung mga isda sa ilalim ng dagat na nakukuha niyo ng camera sa ilalim ng dagat habang nakukulong ng lambat. Yan po niyo, Don TV, D-O-N TV. Yung paglalagyan nga pala ng cage na yan ay katulad po nitong pinagpapatungan ng makina. Kaya lang po niya dark green. Susukarin po siya na double cut na. Pinturahan na lang po yan. Pinturahan na lang. Medyo balance na po yung pagkakalagay. Kaya pintura na lang. Yan po yung manugang ko. Nag-uuduran po sila ng makina. Makina po nito. San Urban. Galing po sa machine shop ng block. Ayan po, bali tinanggal ko na po muna yung baggage kasi bago ko po pinagturahan yan, pinurweld ko po muna, binaliktad ko siya at pinurweld ko yung mga hindi ko pa na full weld kasi nung winiwelding ko siya hindi abot kasi nakataob siya. Ayan, tinihaya ko. Pinipin ko muna ilalim para pag napin ko na, pwede ko nang itabuli dun para mapinturahan naman yung ibabaw. Ayan po. Dark green po siya. Pagka nag second coating po siya, medyo magdadark na siya. Kaya mamaya po makikita niyo yung resulta po ng pintura ngayon. Hindi naman siya magdadark siya kasi madudouble coat siya. Medyo yung panahon yung habang nagpipintura ko parang gustong umulan. Ayan po yung dark green siya kasi double coat na. Kaya medyo malapit na rin ang kulay sa kanyang paglalagyan. Double coat na po yan. Yung mga light na area double coat po. 1 liter lang po na epoxy enamel yung nagamit dyan. Pero siguro mas gaganda pa kung may double coat uli yan. 1 liter again. Para medyo pantay yung kulay niya. Medyo may sinagpang tubo dyan. Kasi yung ilang area hindi ko na na-double coat kasi naubos 1 liter. Dapat pala 2 litro ang gamitin dyan. So, yung aking nga po magdidikot. Ayan na po mga ka-televiewers. Okay na po yung pintura. Ayan. Ano po nyo? Ang ganda na po. Medyo kita po yung... Ayan po ay kakabit na namin yan. Time check. Time check po. 2:30 tanggal po yung lima lang ito ngayon. Umuulan. Sakyan. Umuulan na nga po eh. Sa hangin. Umulan na naman. Napasarap. Wow! Ito po mga ka-televiewers na ilagay na po namin yung back cage sa sakyan. Yan. Bali, 4 na tornilyo po yung lang yung aming ikinabit dyan.
apat lang po yung ginawa kong butasan para mas madaling tanggalin. Hindi na po kami nahirapan dyan kasi sukat na sukat naman yung ginawa namin. Medyo basa pa nga lang yung pintura kasi halos natapos kong pintura ngayon ay 2:30. Pero madali nang pumatuyo kasi epoxy enamel, epoxy paint. May lawak siyang catalyst para madali siyang tumigas. Yan. Extra naman yung apo ko, makulit. Stimo. Talagang makulit ko, sinusubukan pa ako ng piatos. Yan. Hinahapit na po namin yung tornilyo kasi talagang dyan na siya. Sumuto kasi kinukontrahan ko yung angat para mas mabilis siyang umipit, hindi umikot. Ito po nakakulay po yung premiere yan si Teodilio. Yan po mga kapili viewers, salamat po sa inyong matyagang panood sa aking pag-fabricate ng backcage na yan. Salamat po at sana pinapanood po ninyo yung part 1 kasi yun po yung simula nung pag-layout ko ng mga materials na ginamit ko dyan. Yan. Sa muli po mga televiewers, salamat po. God bless. Bye bye.